natin. Sabihin natin kung na naririto ka. Amen. Hallelujah. Sige po. Thank you. Ating pong kamayan ng ating mga kapatiran. Hallelujah. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For then the Lord commands our blessing, life forevermore. For then the Lord commands our blessing, life forevermore. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Minsan pa, oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For then the Lord pours out His Spirit like a river that overflows. For then the Lord pours out His Spirit like a river flows. Oh, how good it is! Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For then the Lord commands our blessing, life forevermore. For then the Lord commands our blessing, life forevermore. Commands our blessing, life forevermore. For then the Lord commands our blessing, life forevermore. Life forevermore. Life forevermore. Praise God. Tawagin natin ang scripture reading muna bago tayo mag-opening prayer. Hallelujah. Ito po ang passage natin ngayong linggo from Psalm chapter 46 verses 1 to 2. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Praise God. Yes, Pastor. Sinasabi po sa atin ng Psalm 46, 1 to 2 na wag po tayong matakot sa mga nangyayari sa mundo ngayon dahil ang mundo po napaka-chaotic, very unstable po, pero ang Lord po stable, hindi po nagbabago.
Ang totoo pong nakakatakot is yung mawalan tayo ng relationship sa Lord. Yung walang Lord sa buhay natin. Yes, God. Kararag tayo kakabsat, bindito kan man nagparabor o na Diyos, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ka Apo Diyos, Apo adtoy kami mananapo, agyaman kami iti panangaywan mo Apo Diyos, kada kami Apo iti nakadomingo kat adtoy kami Apo Diyos nga umay mananapo, mangidaydayaw Apo Diyos, tinapatagunay anagan mo Lord, dawatan mi king ka Apo Diyos, nga nyaman Apo, dagiti nagbasulan mi, dawatan mi Lord, nga pakawanin na kami Apo Diyos, iti sa uman panunod kan ti aramid Lord, dawatan mi Apo, ti pamakawan mo Apo Diyos, tapno Apo, nadalos kami nga umay mananking ka mangidaydayaw Apo. Lord, agyaman kami Apo, ti kinaimbag mo Apo Diyos, kada kami, daytoy Apo nga, agsapa Apo Diyos, sika Apo, ti mga iwan kada kami Apo, daytoy nga, aramid mi manan Apo, tatamang ruging gana Apo, iti malpas, Apo, bindisyonam Apo, kangrunaan Apo, iti usaram Apo, nga mangpapa, dakkel ti pamati mi Apo, mangpapabilag kada kami Apo Diyos, ti kinaimbag mo Apo, aywanan na kami Apo, tarabayan na kami inggana Apo, ti pinangalam iti biyag mi Apo Diyos, at da kami kadi Apo, nga narigta Apo, nga agdaydayaw Apo king ka, Lord, agyaman kami Apo, ti kinaimbag mo Apo Diyos, kada kami, dagitoy Apo, ti dawat kang kararagmi, tinagan ni Apo Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy nga po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil sa buong week tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa araw na ito, atin nga rin pong i-bless ang ating Panginoon through the song, through praising and worshiping the Lord God. Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayo pumalakpak para sa ating Panginoon? Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams and abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Come on, say. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun shining down on me. The world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. With the spirit in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out now, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose to say, blessed be your name. Hallelujah. Hear that you are good, Lord. Listen. Here I am. I've come to find you. Here I am to see your grace. To bring to you an offering. I have to ask myself one thing. How can I do anything but praise? I'll praise. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am. I've come to take you. Come on, church. Here I am. A life you've changed. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I'll praise it. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Come on, sing. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are. Hallelujah. Jesus, we thank you. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion. Your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies all together now. Hallelujah. In this world can satisfy me, only you, Jesus. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world
things would never be enough. Oh, it is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Oh, it is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Sing once again, it is your love. Oh, Jesus, it is your hallelujah. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It's your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. It's your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. Church, I want you to raise up your right hand toward heavens, and the left is on your breast. Hallelujah. Make a covenant to the Lord while we are singing this song. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. All my heart, with all my soul, with all my strength,
church as a prayer of hearts. Hallelujah. Bless your holy name, longing and thirsty, my spirit cries to you. For only your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Sing once again. Hallelujah. Let everything meditate this song with all your hearts. Hallelujah. Bless your holy name, longing and thirsty, my spirit cries to you. For only your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. For only your presence, for only your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Once again, for only your presence of God. For only we give you worship, O Lord. Your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Hallelujah. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Oh, you're my delight. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Hallelujah. You are our delight, Jesus. Let's worship Him. That with all our hearts and with all our soul, oh, we give you praise, we give you honor. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Thank the Lord. To the King of Feel the presence of God right now. and to the Lord of Lords. As you close your eyes, thank Him. Feel the presence of God in this place. In the name of Jesus, Oh, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa chorus tayo for one last time. Let everything. Yes, Lord. That is within. Tanggapin mo ang aming papuri. Bless your holy name, longing and thirsty, my spirit cries to you.
within me. Let your soul worship. Bless your Let your spirit agree with this song. That nothing can satisfy you. That only God can satisfy your soul. My spirit Yes, Lord. cries Touch to your you. people today. Thank you, Lord. For only Thank you, Lord. Move in this your place. Focus yourself, God. presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw Just the people of God. near to Let everything. Come on, open your mouth. Confess this. That nothing can fill you. Instead, God. Instead, the presence of God. Bless your holy name. Raise your hand towards heaven. Longing and thirsty. Yes, Lord. Receive the worship of your people. My spirit cries to you. For only your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. And in this earth, many things of this earth catch our focus, give us distraction. Marami sa buhay natin ang nangangako or it gives us false security. Right now, God is bringing us back what is basic. For the Bible says He made us in His image. So we are made to fellowship with the Lord. Alam mo kapatid, hindi mo kayang mabuhay na wala ang Panginoon sa'yo. Para siyang hangin na hindi mo kayang mabuhay nang walang hangin. Ang mga tao, gawa tayo sa wangis ng Diyos. That's why your soul longs for God. That's why your spirit agrees with the Holy Spirit. Pero dahil sa mga nangyayari sa mundong ibabaw, sa buhay mo, sa kaisipan mo, sa pamilya mo, kung minsan yan ang naglalayo sa'yo. Yan ang nagtatanggal sa'yo sa kalooban ng Diyos. Yan ang nagpapalayo sa atin. And this song reminds us that no one and no ever, walang kayamanan ang magsasatisfy sa atin kundi ang presensya lamang ng Diyos. And we thank you for the cross. We thank you for Jesus Christ. That we have the fellowship with the Holy Spirit. That we can have the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ. Lord, today, we are acknowledging, Panginoon, na hindi kami kumpleto kung wala ka. Na hindi kami mabubuo, Panginoon, kung wala ka. Lord, ano man pong bigatin, ano man pong problema, ano man pong sakit karamdaman, ano man po, Panginoon, ang umiikot sa aming mga kaisipan na nagpapalayo po sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, Lord, we pray and we rebuke these things, oh God. Lord, help us, Lord, to focus unto you. Help us, Lord, to focus ourselves to Jesus. Help us to focus ourselves into your perfect and pleasing and good will. Lord, in the name of Jesus right now, we exalt your holy presence, your holy name, O God. Prepare us to receive your word. And Lord, I pray na habang naririnig po namin ang iyong salita, Panginoon, nararamdaman namin ang presensya mo, ang pangungusap mo sa amin. Panginoon, clear our minds with the thoughts, Panginoon, na nagmumula sa kaaway, with the lies, Lord, that we are believing. Lord, we pray that faith will stir up today. And Lord, we will continue believing that nothing is impossible to you, Lord. We will continue believing, Lord, that we are forgiven.
We will continue to believe, Lord God, that we are bound for heaven. We are for heaven, O God. Lord, here are your people. Prepare us. Speak through me, Lord. Anoint me right now, O God. Lord, we thank you for your presence today. We give back all the praises and glory and adoration and thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Come on, let's give a clap offering to the Lord. At sabay-sabay tayong isigaw ang Amen. Amen. One more time, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. May mga upuan pa po ba tayo? Praise God. You may find your seat. Amen. Praise God. Sa may mga bata po, pwede po silang umakyat kung sila gusto nila umakyat. Amen. O pati yung upper box, kompleto sila ngayon. No? Palakpakan natin ng Lord, kompleto tayo lahat. May upper box tayo. Amen. So praise God, sino po ang naramdaman ng presensya ng Diyos? Alam mo, habang kumakanta po tayo kanina, tinatanong ko ngayon sarili ko, alam ba ng music team kung anong ibababa ko ngayong word? Alam nyo ba? Oh, praise God, it agrees with the word of God. Amen? Kasi ang topic po natin ngayon is something that is timely. Amen? But anyway, blessed Sunday everyone. Pakisabi sa katabi, blessed Sunday. Ngitian mo yung katabi mo. Amen? Yan. Amen. So in behalf of our Pastora Nida Caranay, we welcome you in the presence of God at sa 9 a.m. service natin. Amen. Ako pinapractice ko na sabihin yung 9 a.m. kasi baka magkaroon na tayo ng 3 p.m. Gusto niyo ba yon? Amen. Para yung mga late pang 3 p.m. na kayo. Next time, gawin kaya natin yun. Pag nag-9, 3 p.m. na po kayo. Biro lamang. Amen. So, may memory verse po tayo. Naalala niyo pa memory verse natin? Amen. Last month yan. James 1:19 tayo. James 1:19. Naka-Romans 8:32 pa lang tayo. Nasa February pa lang tayo. Hallelujah. Amen. Pero ano sabi doon? Quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Amen. Say amen to the memory verse. Amen. So meron pa tayong mga newcomer ngayon habang tinitignan. Yeah, tayo para makilala. Praise God. Sige, tayo ka para makilala ka namin. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni sister. Welcome ka dito. Okay, huwag ka mag-alala, hindi ka magsasalita. Amen? So praise God sa ating mga online viewers. I want you to type James 1:19 at kung saan po tayo nanonood. So kanina, habang umaawit po tayo, sige, nakita mo na ba yan? So in James 1:19 natin. Hallelujah. Yeah, matututo ka dyan. Amen. James 1:19 kasi bago po yung nasa media natin ngayon. And praise the Lord sa kanyang buhay. Amen. So sige, habang hinahanap niya, i-flash mo lang. Sabihan mo lang ako pag na-flash mo na. Habang kanina umaawit po tayo, ang sabi po nung kanta, nothing can satisfy us but the presence of God. At kanina din, nung nagbasa ng scripture reading, sabi kanina sa Psalms 46:1-2, God is our refuge. Amen. O yan. Basahin natin sabay-sabay ang memory verse natin. 1, 2, 3, go. Understand this, my brothers and sisters, you must all quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Amen? Alam mo, itong verse na to ngayon, sinubok kami ngayong linggo niyan. Amen? Sino pong sinubok ngayon ng James 1:19? Sino? Amen. Praise God. Quick to listen, sabi niya. Slow to speak, slow to get angry. Kaya alam mo, pag may memory verse, susubukin talaga kayo niyan. Amen. Pero sabihin, Lord, salamat na pagtagumpayan namin. Amen. So, babalik ako sa sinasabi ko kanina, na yung mga kaninang sinasabi po, it agrees with the word right now, kasi totoo po na sa panahon natin ngayon, magulo na. Amen. Alam niyo po ba na kanina, tinignan ko po magkano ang gasolina per litro, nasa 69 na ho ata or 59 I think. Amen? So sabi ko kanina, aba maganda to ah. Pataas ng pataas ang mga ano natin. Amen? So, pero, yun ang maganda pag tayo po ay anak ng Diyos. Our economy is not the Philippines economy. Our economy is God's economy. It is heaven's economy. Ano man ang maging presyo ng per litro, ang pagpapala mo nang gagaling sa Diyos.
hindi sa gobyerno ng Pilipinas. Amen? So right now, ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is Set Your Mind on Things Above. Kaya ko sinasabi kanina, it agrees with the word dahil sa panahon ngayon, when you don't set your mind on the things above, kawawa ka. Mag-aalala ka. Amen? Nakita niyo ba yung nangyari sa Iran? Tapos sinasabi nila na pwede madamay daw ang Pilipinas. Nakikita niyo yung ginagawa ng Iran sa mga kakampi ng Amerika. So kung titignan mo, if we don't set our mind on the things above, mag-aalala po tayo. At basahin po natin ang sinabi ng Colossians 3:1-4. And sabi niya dyan, if then you were raised with Christ. Tayo daw po ay kasama ng bumangon ng Diyos ng Panginoong Jesucristo. And sabi niya, seek those things which are above, whereas Christ is sitting at the right hand of God. So nasan daw po ang Panginoong Jesucristo? Nasaan? Nasa langit, nasa right hand of the Father. Amen. Verse 2, basa, 1, 2, 3, go. Set your mind on things above, not on things on earth. Verse 3. Amen. And last verse. Then you will also appear with Him in glory. Say amen to the word of God. Bakit sinabi po dito na set your mind on the things above? So it encourages us to have a perspective shift. Magbago yung pananaw po natin. Pakisabi, magbago ang pananaw. Amen? Dahil kung ang pananaw po natin hanggang ngayon, kung Kristiyano ka, nandito pa rin sa lupa, God cannot work into your life. Amen? Dahil pag ang pananaw mo nandito sa lupa, papasukan ka ng takot. Kung ang pananaw mo nandito sa lupa, papasukan ka ng pagdududa. Papasukan ka ng mga bagay na hindi tama para sa'yo. Alam nyo ba that our mind cannot handle stress? Alam nyo po ba yon? Na hindi made ang kaisipan natin for stress. But praise be to God, by the grace of God, kinakaya mo. Handle ang stress. Amen. Alam nyo po ba yon? Na study shows na hindi kayang handlein ng utak natin. Kaya nga kung titignan mo, kung tinuon mo ang paningin mo sa mundong ito, kawawa po tayo. Amen? Kaya living with the reality of eternity in mind. Kaya dapat ang nasa isip po natin yung walang hanggang buhay, which frees the believers from being consumed by worldly anxieties. So hindi ka lamang magfo-focus sa lupa, kundi panglangit. Pakisabi, panglangit. So our mind should not be consumed by the things of this world. Kasi ang sabi po ng Romans 8:6, to be controlled by human nature results in, ano daw po yung resulta? Ano? Parang patay kayo nagbabasa. Ano daw? Death. To be controlled by human nature results in death. So kung nakukontrol ka ng kaisipan mo, ng nature mo dito sa mundo, it results to death. Kaya yung mga taong sobrang ma-stress, sobrang mag-isip, sobrang mag-worry, it results to? Bakit? Maaga ka talagang kukunin ni Lord yan. Kung alala ka ng alala. Sinabi ng Bible yan, hindi ako. Amen. Amen. Pakisabi, Lord, give me peace of mind. Ayoko pa mamatay. Ayan ang sabi ng Bible, amen. If you are controlled by your human nature, it results to death. Kaya di ba sinasabi nila, na-stress kasi, di ba, yung mga nalugmok sa utang, yung mga hiniwalayan ng asawa, yung mga, madami. It results always to death. Kaya wag po tayo magpapakontrol to our human nature. Because our human nature tends to worry, to have fear, everything. Lahat na ata ng hindi maganda, it's our human nature. Makasalanan, amen? Pakisabi sa katabi, huwag kang mag-alala. Nandyan si Lord. Amen? Kung ayaw mo pang lumiwanag yung bahay nyo, huwag ka magpakontrol sa human nature. Amen. At tingnan mo yung kasunod, sabi niya, to be controlled by the Spirit, it results in life, in peace. So kung ang banal na Spirito ang gumagana sa iyo, when you set your mind on the things above, it results in life, in peace. Pag sinabi mong buhay, yung buhay na hinanda ng Diyos para sa iyo. When you set your mind on the things above, there is a life that God has given unto us.
in Christ Jesus, and it results to peace. Amen. Kaya alam mo, yung kung hindi mo nagugustuhan ang buhay mo ngayon, hindi yan ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Amen. Pastor, hirap na ako, paulit-ulit na. Yan ang kasagutan. Iuwi mo ang Romans 8:6-7. Amen. Baka ang gumagana pa sa iyo is your human nature. You don't believe in God. You don't set your minds on the things of God. Amen ba yun? It results to life and peace. So, yun na po ang mensahe ng Diyos. Pwede na po kayo umuwi. Set your minds on the things above. Amen. Kasi sa mundong ito, ang dami nating alalahanin. Amen. Mamaya makikita niyo kung ano yung mga alalahanin na yan. And sabi niya, verse 7, ito matindi po itong verse na to. So people become enemies of God when they are controlled by their human nature. Yung mga taong pinapatakbo, yung human nature nila, yan ang nagiging kaaway ng Diyos. Kaya kung makikita ka ng mga taong lasenggo, hindi na yan naniniwala sa Diyos. Amen ba yon? Ang sugarol. Amen. Kaya tingnan mo sa 1 Corinthians 6:9-11. Tingnan niyo po ito. And sabi niya, for they don't obey God's law. And in fact, they cannot obey it. Dahil pag yung sarili mong kagustuhan ang masusunod, hindi mo kayang sundin ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, or do not know, ang laki niya na, or do not know, bigyan natin ng grasya, amen. Para daw matandaan niyo yung verse. Or you do not know, the wrongdoers will not inherit the kingdom of God. Sino daw itong mga to? Do not be deceived. Neither sexually immoral, yung mga nakikikalunya, yung they are doing sex outside marriage, and then sabi, nor idolaters, nor men who have sex with men. Ganun din, nakikipagtalik, babae sa babae. I-next mo. Hallelujah. I-next natin. Praise God. Kaya kung titingnan mo, ang mga taong makasalanan, it will not inherit the kingdom of God. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ang mga taong manloloko, kaya alam nyo, ang dami kong nakikita, huwag kayo nagpapaniwala sa palupaluwagan na yan. Amen? Yung mga benta-benta paluwagan, bakit lumalaki yung nai-scam na nagpapaniwala ang tao eh? Amen? Amen? O sis, ako na yung susunod, bibenta ko sa'yo, 10,000 lang. Ikaw naman eh, sige. You are controlled by your human nature, nor thieves, nor greedy. Yung mga tao daw pong sakim. Nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Amen? You will become the enemy of God if you do these things. Kaya pakisabi, wala na dito yon. Amen. Magbago na tayo. Amen ba yon? Kaya nga wala kang makikitang lasenggo sa langit. Amen. Yung mga lasenggo nung nagiinom pa kami, loko-loko yung mga yun. Kasi agtinungga kami ito. Hakan ni San Pedro, gaganon pa yung mga yan. Ba't gusto ko sabihin, tingin mo makakapasok ka doon. Maliwanag ganun sabi yan, nor thieves, mga magnanakaw. Kaya yung mga nasa flood control, ay pag nagpatuloy yung mga yan. Hallelujah, alam mo na pupuntaan yan. Amen. If they don't repent for their sins, nor greedy. Amen. Alam mo, ang pagiging greedy, hindi lamang po yan sa mayayaman. Kung minsan, yung mga mahihirap, mas greedy pa yung mga yan. They don't know how to share their blessings. Amen. Ang gusto nila, puro sa kanila lang. And sabi ni, slanderers, swindlers cannot inherit the kingdom of God. So do not be controlled by your human nature. Imagine mo the word, you will become the enemy of God. Ang lalim nun, kalaban mo ang Panginoon. Alam mo, I will declare it to you today and I will say it to you today boldly na hindi ka mananalo pag ang Diyos ang kalaban mo. Pag ang demonyo mananalo ka, pero pag ang Diyos kalaban mo, never ka mananalo. Amen. Do not become enemy of God. Amen ba yun? Because the Bible says in Philippians 3:20, we are the citizens of heaven where the Lord Jesus Christ and we eagerly waiting for Him to return as our Savior. So Jesus came as a child, but He will come back as a king. Ang Panginoon Jesucristo, pinanganak siya bilang bata, pero pag siya'y bumalik, babalik siya bilang hari. So our citizenship is in heaven. Kaya panglangit tayo, kaya sinasabi, set your mind on the things above.
Amen? Huwag po nating pababayaan na hanggang panglupa na lang yung kaisipan natin. Kaya tayo nagiging limitado dahil panglupa lang yung kaisipan natin. Bakit may mga taong madamot? Bakit may mga taong grabe pagdating sa lupa, suga pa? Amen. Amen ba? Meron ba kayong mga kilalang ganon? Amen. Alam mo, kulang na lang sabi mo, sige, diyan ka na rin pag namatay ka. May mga taong ganun. Bakit? Limitado yung kaisipin nila kasi ang tingin nila hanggang dito na lang sa lupa. Ang nasa isip nila pang lupa. Amen. Amen ba yun? Grabe, di ba? Sa mga, ang tawag doon, yung nagbibigay ng, yung papasok yung tao, ang tawag doon. Right of way, alam mo, mayroon akong isang kaibigan, grabe. Ganito lamang po, parang 1 meter lang. Ayaw pa ibigay, binenta pa, kinaso pa. Sabi ko, matindi. 1 meter lang yan, di mo pa maibigay. Amen ba? Alam mo kung gano'n lang ka, parang dito lang, hanggang dyan lang sa stage na yan. Gano'n lang kaikli yung lupa, hindi kaya ibigay. Why? They are limited because of the things of this world. Ang tingin nila, pang lupa na lang, iyon na lang yung buhay nila. Amen. So sabi niya, we are citizens of heaven. We are only temporary here on earth. Temporary ka lang dito, kapatid. Hindi ako forever dito. Kaya alam mo, sa totoo lang, bakit yung mga magulang natin, hinahanda tayo? Bakit tayo, kahit lingkod ng Diyos, hinahanda natin for the next generation? Kasi alam natin, temporary tayo. Amen? Kahit gaano ka pa kaganda, kalakas, kagwapo, or kalaki, ini-income mo, temporary ka lang dito. Walang permanente dito. Amen? Lahat, anytime, pwede ka patalsikin dito. Amen. O, tapos na buhay mo. Tapos na yan. Amen. We are only temporary. So when you set your mind on the things of the earth, hindi mo may enjoy ang buhay. You will have grief, you will have resentment, you will have the things na yung mga emotions na hindi tama, na hindi nanggagaling sa Panginoon. Amen. Pakisabi, temporary lang tayo. Kaya alam mo, kung kayong mag-asawa, nag-aaway kayo ngayon, magpatawaran na kayo, temporary lang yan. Amen. Kayong mga magulang at mga anak, magkakapatid, temporary lang yan. Alam mo, walang tumatagal sa mundo kahit yung sama ng loob. Amen. Huwag kayo yung iiyak na lang kayo pag nakakahon na. Amen. Ay na, mamang ko, papang ko, ading ko. Amen. Do not be limited. Amen. Kaya nga huwag nating sasayangan. When you set your mind on the things above, hindi ka magsasayang ng panahon mo. Alam mo yung pagtatampo, sasayangin mo yung buhay mo dyan. Amen. Hindi ko sinasabing huwag kang makaramdam ng pagtatampo, hindi ka magagalit. Alam mo, okay yan. Tao ka eh. Pero ang sinasabi ko, if you will prolong this emotion, if you will prolong these things, masasayang ang buhay mo dyan. Amen. Kaya nga, ang masakit pa, pwede mo pa yung may pasa sa next generation mo. Kaya tignan mo yung mga politiko nag-aaway-away. Kahit yung mga anak, di na nga nila alam kung anong rason ba't sila nakaaway nila isang pamilya. Amen. We are only temporary here on earth. Kaya walang pwede magyabang na malakas ako o masakit ko. Alam mo, huwag ka mag-alala. Wait for it. Amen. May mga nakita ko one time nanonood si Zuriel. Ewan ko yung gumagawa ng jeep na yan. Sabi niya, 75 na ako, pero wala akong nararamdam. Malakas pa ako uminom. Gusto ko sabi, wait for it. 75 ka, imbis na magpasalamat, nagyabang pa. We are only temporary here on earth. Do you agree, mga kapatid? But we are not just for earth. But we are for heaven. Bakit we are not? Anong declaration yan? But we are for heaven. Amen? Pakisabi, panglangit ako. And did you know that heaven is not a place for good people? Ang langit po ay hindi para sa mga mabubuting tao. Pero ang langit ay para sa mga taong pinatawad at handa na po na pumasok ng langit. Amen. Ang langit ay hindi para sa mabubuting. And those people who are prepared. Kasi sa langit, kailangan maging handa ka. Anong gagawin mo sa langit pag hindi ka handa? Pag di mo kilala ang Diyos, hindi mo alam magpuri, anong gagawin mo doon? Alam mo ang gagawin mo na lang sa langit? Magpupuri na lang eh. Wala man trabaho doon. Wala ka nang asawa sa langit eh. Alam niyo ba yon? Wala na mag-asawa sa langit. Kaya nga sabi ko, again, sa mag-asawa, enjoyin mo na yan. Hindi mo na yan asawa sa langit. Lahat na tayo, parang we are all worshipers. Amen?
It is for prepared people. But many people today are anxious in life because they are focused on the things of this earth, on the things of this world. Masyado na tayong focus sa mga buhay natin dito. Sabi nga ng Bible, 70 lang ang aabutin natin. Alam mo, isa to sa realization ko. Sabi ko, Lord, magta-35 na ako ngayong taon. So kung 70 lang yung ibibigay mo sa akin, half na lang. Tapos bigla akong sinabi, paano yung 60? So 10 na lang. Di ba? Kung na-realize mo yung mga bagay na yon, kung yun lamang ang ibibigay ng, sasayangin mo ba yung oras mo? Sasayangin mo ba yung buhay mo para magtampo, magalit, gumawa ng hindi magaganda? See, di ba? Do not be so anxious that you are focused of the things of this world. Kaya ang sabi ng Bible, Mark 4:19, the worries of life, the deceitfulness of wealth. Yung mga pag-aalala po natin, alam nyo ba na may kasinungalingan ang wealth? Mayroong pinapaniwalaan ng tao na pag maabot ko na yung posisyon na to, pag naabot ko na yung income na to, gaganda na yung buhay ko. There is a false security na binibigay yan. Pero tatandaan mo, makuha mo man yung posisyon, makuha mo man yung income, pero pag hindi tama ang puso mo, mawawala ka sa Panginoon. Many people are living in their dream jobs, but their family is nawasak, wala. Maybe you can have all the money, pero tatanda mo, sometimes every yes to something is no to something. Kung puro ka trabaho, you are saying no to your family. Titignan nyo ito mga kapatid, bakit namin binabalanse kami mag-asawa? Kasi sa dami po ng mga tao, sa mga taong pinagkakatiwala ng Diyos, hindi kami pwedeng lahat mag-yes sa inyong lahat. Dahil ang magsasuffer, marriage namin. Ang magsasuffer, anak ko. I cannot say yes to everything because it is something no para sa ibang bagay. Amen. Pwedeng ibigay ng Diyos na magandang posisyon, magandang trabaho, magandang income, pero tatanda mo, kailangan mong balansehin. Doon, huwag ka maniniwala na pag gumanda na yung trabaho mo, gaganda rin pamilya mo. Hindi nagsisimula sa pera ang kagandahan ng pamilya. Nagsisimula sa relasyon. It comes with communication. Amen. Anong kwenta na napakalaking sahod mo kung hindi ka nag-uusap mag-asawa? Anong kwenta ng laki ng sahod mo kung magkatabi kayo pero parang ang layo-layo ninyo? Gigising ka sa mansyon pero, amen, pagkakain kayo, parang wala ka pang gana kasi hindi man kayo makapagtinginan sa mata. Nasubukan niya nag-away kayong buhay. Gumulo. Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Maraming mag-asawa na nagsasalubong sa bahay pero hindi nag-uwi. Kaya kayo mga wala pang asawa, tignan nyo yung irrealidad na yan. Kaya huwag kayo magmamadali mag-asawa. Amen. The desire for the things come in. And it show panganan ng tesao. Alam mo, in other words, parang ganun din yan. Wala nang pwedeng gawin sa iyo ang Diyos kung punong-puno ka ng pag-aalala, punong-puno ka ng kamunduhan, punong-puno ka ng mga desire mo na hindi maka-Diyos. So set your mind on the things above. Amen. Kaya ang sabi ng Matthew 16:26, for what profits a man if he gain the whole world and loses his soul? Or what will a man give exchange for his soul? Wala kang pwede ipagpalit sa kaluluwa mo, kapatid. Kaya sabi niya, we can all require of the world's wealth, fame, and power, but it is worthless if it costs a person's eternal soul. Mahalaga ang kaluluwa. Amen. So it means that no earthly gain is worth sacrificing one's spiritual and eternal being. A soul has infinite value. Kasi ang worldly possession, temporary lang yan. It will pass away. Amen? Ang bahay, kahit gaano katatag, ang building, you will have a good run for 50 years. Titibagin ka na, didemolish ka na. Ganun ang bahay. Kailangan pa may sa kaldero. Nagjiplato may awana. Amen? Soul. Because the soul is eternal. Our soul is eternal. Pakisabi, soul is eternal.
That's why our souls are very precious to God. Ganun na lamang panghalagahan ng Diyos ang kaluluwa ng tao. Look at what Luke 15:7 says. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God. Ganon kaimportante ang kaluluwa sa Diyos na nagsasaya ang langit pag may bumalik sa Panginoon. Kaya alam nyo mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, pag may mga kakilala kayo na hindi pa kilala ang Diyos, importante sa Diyos yan. Ipanalangin ninyo na makilala nila. Yung asawa mong hindi pa nakakilala sa Diyos, ipanalangin mo. Yung anak mo nagkakasala ngayon, yung relatives mo, ipanalangin ninyo because there is more joy in heaven over one lost sinner. Yung taong akala ng mundo na wala ng kwenta, sa Diyos may kwenta. Ganon pinangalaga ng Diyos. Yung dating ikaw na tingin mo wala ng kwenta ang buhay mo nung bumalik ka sa Lord, nakita mo yung totoong value mo. Amen? Sino na-realize yun? Na dati wala akong kwentang tao, yun ang tingin ng tao sa akin, yun ang tingin ko sa sarili ko. But when you come to the Lord, to Christ, you have the eternal value. May value ka sa Panginoon, pinapangalagaan ka ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Lord na ganun tayo kamahal ng Diyos? Kaya wag mong ititingin yung sarili mo sa mga temporary things. Ay, wala ako ng ganito, wala ako ng ganyan, wala ako ng ganyan. Hindi mo dapat doon linalagay yung value mo. Wala ka mang sasakyan, pero praise God, may paa ka. Amen. Kasi pag kinausap mo yung taong walang paa, sabihin niya, palit na lang tayo. Mahalaga ang bawat kaluluwa sa Diyos. Amen. Amen. Kaya yung anak mong sakit ng ulo, mahalaga yan sa Diyos. Ipanalangin mo. Yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung kaaway mo, mahalaga yan sa Diyos. Mga impyerno, pastor. Huwag ganon. Amen. Pray for them. Sabi nga, love your enemies. Amen. Mahalaga yan sa Diyos. Sino may kaaway dito? Magsabi namin. Amen. Ayaw lakasan, baka malaman kung madami. Panalangin mo yung mga yan. Yung mga hindi mo nagugustuhan na instructor, di ba? Yung mga terror na yan, yung mga kapitbahay mo na chismosa. Ipanalangin mo, iluhod mo sa Lord. Lord, ay nyaman, baliwan man na kita. Pero wag ka pumunta sa bahay nila, Lord, in Jesus' name, mga chismosa. Wag ganun, ha? In private. Amen? Mahalaga sa Panginoon yan. Set your mind on the things above. Amen? Kaya kung minsan, nakakatempt man magalit, nakakatempt man bitawan sila. Alam mo, yan yung isang linalagay ng Lord lagi sa puso ko. Na pag kuminsan, nakakapagod na tong kaluluwa na to. Ang tagal ko na pinagpipray, paano na magbaba? Lord, bayaan ko na kaya. Pero alam mo, lagi sinasabi ni Lord, give it a chance. Tapos sabi ni Lord, ganyan ka rin naman dati. Okay, Lord. Totoo eh. Pagdating sa atin, Lord, give me grace. Pero pagdating sa tao, tagal na. Give the equal grace that God has given you. Amen? Amen? Kaya hindi ka pa man nagbabago, pinagtsatsagaan ka ni Lord. Amen? Para paunti na ng paunti, amen na. Palakpakan naman natin ulit ng Lord. Hallelujah. So many in today's society focus on getting rich, improving their careers, building their homes, their resume, even their faces. Amen? Yung iba, kakaretoki, tabingin na yung ilong. O botox dito, botox dyan. Lahat na nang pwede ipabotox, ipabotox na. Di ba? And whatever other human standards of success or luxury in life here on earth. Kaya wag tayo, alam mo, hindi po masama magpalaki ng bahay, magpaganda, i-improve yung resume mo, yung career mo, okay yan. Pero kung yan na lang yung nagiging identity mo, kung yun na lamang yung talagang nagpapatakbo ng buhay mo, doon nagiging mali. If you put your identity on the things of this earth, alam mo, hindi ka tatagal sa buhay kasi laging may mas magaling sa'yo. Ako tanggap ko na may mas magaling sa akin eh. Kayo ba tanggap nyo ba? Shock amin talaga ito, pinakalintawan. Laging may mas magaling sa'yo.
Kaya kung minsan may mga makikita ka, alam mo sa mga estudyante, pag nag-top 2 ka, okay lang yan. Stand up, move on. May nakikita ko kung minsan nag-top 2 lang, parang kulang na lang, magpakamatay na. Kaya tayo mga magulang, do not put pressure in your children. Please. Amen. Na parang pag nag-top 2, parang tinakwil na, hindi ka pwede dito, doon ka, pang top 1 lang tong bahay na to. Do not put so much pressure in your children. Amen. Amen. Ayawan, honor mo, EJ ka, kay ading mo adang. No. Kasi, eto yan tingnan niyo po ako. Kung minsan bakit ganun ang mga anak, kasi ganun din ang magulang. Amen. Kung minsan kinukumpara pa natin sa ibang tao, kitam ni ading mga kuwatan ng ngato pa Jikwana. Iji kasinsin mo, dadya American, sika datoy ka lang ang... Imagine mo, na-feed yun sa isip mo. Iyon na yung nakikita mo sa sarili mo. Imbis na sabihin mo, alam mo anak, mas maganda, kilalanin mo si Lord. Kasi alam mo, put good things in their mind, dalhin mo sila sa Panginoon, tingnan mo, makikita mo pagbabago ng buhay ng mga yan. Amen? Salamat po sa Panginoon pag prinosper ka niya. Pero hindi yan yung ending at purpose ng buhay mo. Amen? Kaya yung mga magulang po na grabe mag-pressure sa mga magulang, repent for your sins. Siyempre wala mag-aamen, di ba? O di sige, tuloy ko na lang to. Beware that in your plenty, you do not forget the Lord, your God, and you will disobey His commands, regulation, and decrees that I am giving you today. Ang sinasabi po dito in other terms, dahil pag ikaw gumanda na ang buhay mo, anong mangyayari? Makakalimutan mo ang Diyos. Dahil kung minsan, di ba, nung walang-wala pa, marami ako nakitang ganito, nung walang trabaho, walang asawa, wala lahat, sa Diyos ang takbuhan. Amen. Nung nagkatrabaho, nagkaanak, nagkaasawa, lahat, gumandang karir. Pag tinanong mo, kamusta ka na sis? Ito, busy na po ako sa trabaho, sa asawa ko, lahat na. Sa negosyo ko, lahat busy sila. Amen. So they forget God. So it begins in forgetting, then disobedience follow. Kaya nakakatawang sabi ng Proverbs 19:3, sabi niya, some people ruin themselves by their own stupid action, and the blame is in the Lord. Maraming ganyan tao. Nung lumagapak, ang sisi sa Diyos. Pero sinong may kagagawan? Bakit mo kasi ako hinayaan ma-inlove sa lalaki na yun? Bakit mo kasi? Sinabi na nga sa'yo na adik yun. Sabi na sa'yo, hindi mabuti sa'yo yan. Amen. Pero sisi, lagi kanino? Sa Diyos. But it is your own stupid action. Yan ang sabi ng Bible. Some people ruin their lives. Kaya wag puro lagi yung demonyo, wag puro sisi sa ibang tao, sisihin mo rin sarili mo. Sabi nga ng isang speaker, wise man blame himself. Amen? Unwise people blame others. Si kasi, si nanay ko, lola ko, ganito, lahat ng pwede sisihin. Pag nakita ka, sisisihin ka. Amen? Huwag sa Diyos ang sisi. Amen? So let us not view our personal lives as separate from our faith and relationship with the Lord. Alam mo, magkakakonekta po yan. Rather, it flows from it. Magkakakonekta po ang relasyon natin sa Panginoon, ang personal mong buhay at yung will at purpose ng buhay mo. Dati, nung wala pa po ako sa Panginoon, akala ko dati ang church pang Sunday lang. So akala ko noon ang salita ng Diyos, makangaral lang yung pastor para magalit sa tao, para sabihin makasalanan kayo at yun lang yung tingin ko noon, makasalanan kayo, magsisi na kayo. Yun lang ang alam ko dati sa church. But when I read the Bible, it is the manual of life. It flows from it. Magsisimula yan sa relasyon mo sa Panginoon at dadaloy yan. At hindi lang sa'yo, until into your next generation. Kaya kung anong katayuan mo ngayon sa Panginoon, dadaloy yan. Amen. It flows from it. Kaya nga, if we look closely, when we set our minds on the things of heaven, this is where all the order of life begins. Yung buhay mo dito sa lupa maaayos, and even your eternal life. Alam niyo ba ang eternal life hindi po ay nagsisimula pag namatay ka? Nagsisimula yan pag tinanggap mo na si Kristo.
Amen? So I have 3 things to show you that are relevant when we focus our minds on the things above. Number 1, put God first. Pakisabi, put God first. And He will meet your needs. Kasi sabi kanina, the worries of life. Ang sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all of these things shall be added unto you. Ano ba sinasabi ni Lord na idadagdag niya sa'yo dito? When you go back to the previous verses, balik tayo, sabi niya sa 25, that is why I tell you, you do not worry about every day of your life. Huwag kang mag-aalala sa pang-araw-araw na buhay mo. Amen. Sabi niya, whenever you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food? Your body more than clothing. Amen. Do not let these things dominate your life. Yung pagkain, yung inumin, yung isusuot. Pansinin mo, ang Pilipino mahilig dyan. Amen? Tayo pag may handaan, anong kakainin? Ano yung hahanda? Di ba? Hindi ko sinasabi na wag mo isipin na kung anong kakainin. Ang ibig sabihin nito, when you focus your mind, kung ito na lamang yung nagpapatakbo ng buhay mo, yung energy mo nandun na. Yun na yung araw-araw, yung kumbaga, doon mo na pinunta lahat ng energy mo. Doon mo na lahat pinunta yung focus mo. Amen? And sabi niya, verse 26, maganda po yung sabi ng Lord dito, sabi niya, look at the birds. He gave the example yung mga ibon. They do not plant, basa tayo, or harvest, or store food in barns, for your heavenly Father feeds them, and aren't you are far more valuable to Him than they are. Kaya nga wala kang makikita, ibon na matay sa gutom. May nakita kayo? Ni-report, mga kaibigan, meron po kami nakita dito, ibon na matay sa gutom. Wala kang makikitang ganun. Why? Our Father in heaven feeds them. Hindi sila nagtatrabaho, sabi niya, hindi sila nagpa-plan, hindi sila nag-harvest, pero pinapakain sila ng Diyos. Amen? In 27, sabi niya, can all your worries add a single moment to your life? Makakadagdag ba? Meron ba dito yung alala ng alala tapos nag+1 yung buhay niya? Nadagdagan yung oras niya? Wala. Alam mo, it takes same energy in faith to worry and to have faith. Alam niyo ba yon? It takes same energy to worry and to have faith. That God can do things in your life. Parehas lang yon. Kasi ang worry is putting your faith in the wrong things. Yun ang worry. But faith in God is putting your faith on the things of heaven. What God can do for you. Amen? In 28, sabi niya, why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet, in Solomon's, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares for the wonderfully for wildflowers that they are here today and thrown into fire tomorrow, how certainly He will care for you. And why do you have so little faith? Ang sinasabi ng Diyos dito, kung yung bulaklak, pinapaganda niya ng maganda, pero yung mga bulaklak na yon, pag natanggal na itatapon lang. Kahit nga daw si Solomon, yung ganda ng bulaklak na yun, hindi niya naisuot yung ganong kaganda. Pero sinasabi ng Diyos dito, kung yung bulaklak nga may pakialam ang Diyos, sa'yo pa kaya? That's why if you meditate the Word of God, you are putting your mind on the things above. Amen? And sabi niya sa next verse, basa tayo, 1, 2, 3, go. So do not worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? And last verse, because these things dominate the thoughts of... Sino dito ang believer ni Jesus? Mga nanay, mga tatay, mga anak, mga magulang ko't kapatid. These thoughts are dominated by unbelievers. Hahayaan ko muna mag-sink in sa inyo. These thoughts are dominated by the thoughts of unbelievers. Grabe, no? Kala natin kung minsan, grabe na yung faith natin, pero tinatalo tayo ng kakainin, iinumin, susuotin.
So set your mind on the things above. For your heavenly Father already knows all your needs. I want to address something. Sometimes, nakakarinig po ako, may nasasabi sa akin, sabi nila, "Wala pastor, ng reality lang tayo," sabi. So magkaiba yung reality niya sa faith niya. Alam mo, pag Kristiyano ka, what is your reality? It is God's blessing. That's your reality. Kasi ang tingin natin, magkaiba yon. Parehas yung pag Kristiyano ka, kung anong realidad ng salita ng Diyos, yun ang realidad mo. Kaya nga mo mararanasan ang salita ng Diyos kasi ito yung realidad mo. Amen. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? If God says He can bless you more than you ask or think, He can do that. Amen. That's your reality. Ang realidad, mga kapatid, yes, it is acknowledging na may hirap dito sa mundo. Pero tatandaan mo, the Bible says He came to give you rich and satisfying life. So Lord, paano ako magkakaroon ng rich and satisfying life? That's your question to the Lord. That's the thing you should asking for the Lord. Dahil if you set your mind on the things above, you need to ask question to the Lord. Not on your own decision na, Lord, tatanungin mo ngayon, Panginoon, paano ba ako magpo-prosper? Help me, give me wisdom, give me opportunities, open doors for me. Amen. That's how you set your mind on things above. Naniniwala tayo saan? Sa Panginoon. Amen. Andyan pa po ba kayo? Kaya ang sabi niya, in Philippians 4:19, basa 1 to 3 go, "And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which He have given to us in Christ Jesus." The more kang nagtitiwala sa Panginoon, the more mo naiintindihan paano nagpo-provide ang Lord. Amen? Number 2, palakpakan natin, that's number 1. Number 2, sige, palakpakan natin ang Lord. Number 2, let God build your house. Let God build your house. Ang sabi ng Psalms 127:1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. In other words, we can provide luxury in anything luxuries in this world, but if God is not the one who established it, our sacrifice will be in vain. You cannot build your family with money. Tatandaan nyo, tignan nyo po kung maigi, mga kapatid. Hindi mo mabubuo ang pamilya mo sa pera lang. Amen. If your foundation is money in building family, it is bound to fall. Kaya ang sabi ng Bible sa Matthew 6:24, you cannot both serve God and money. Because when you serve money, magbibigay sa'yo ng false security yan. Yung para sinasabi ko sa inyo kanina, na ang tingin mo, pag nakuha mo yung magandang income, gaganda pamilya mo. Sino dito ang laging nasa isip yun magpakatotoo tayo? Sumagi ba sa isip niyo yun? Na pag gumanda lang yung posisyon ko, yung income ko, gaganda rin yung ayos ng pamilya ko. Sino naisip yon? Magsabi na amen. Aba, parang ako lang talaga . Sige, matitino pala kayo lahat . Kasi yun yung kasinungalingan na binibigay ng pera. Amen. Kaya maraming tao hinahabol ang pera. Sabi niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. And you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Mamimili ka. Amen? Did you know that money promises false security but God promises eternity and prosperity? Ang pangako ng Lord is eternity and prosperity. Ang binibigay ng pera, temporary things lang yan. That's why the Bible says in John 10:10, di ba? I came here to give them a rich and satisfying life. So do not build your family in money. Mali ang kaisipan na pag gumanda ang income mo, gaganda ang pamilya mo.
Kung ngayon nga na wala kang income, hindi maganda pamilya mo, ano pa pag lumaki income mo? Did you know what money is doing into one's person's life? It exposes your attitude. It exposes your character if you have money. Kaya nga sabi, if you want to test man's character, give him power and money. Amen. Para wala na akong kausap. Hindi ako galit, pinapaalala ko lang. Amen. So when you set your thoughts on the heavenly things and your family is centered on God, He will be your guide in building your marriage and family. Alam niyo ba na sa Ephesians, sinabi po kung paano ang pamilya? Ang sabi niya dyan sa Ephesians 5:22, wives, submit yourselves to your husband as you do to the Lord. Hindi pwede na ang mga asawa nagsasubmit lamang sa Diyos, kundi sa asawang lalaki. Paano pastor pag unbeliever pa yung asawa ko? Ang sagot dyan, 1 Peter 3:1. Ang sabi niya doon, wives, in the same way, submit yourselves to your husband, to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by behavior of their wives. So, in Ilocano, nung namatikan, kini Lord, kung hindi believer ang asawa mo, paano mo daw mawiwin yung asawa mo? By your behavior. Pero pag tinatalakan mo everyday, ay talagang hindi mo talaga mawiwin yan. Tahimik na kayo. Hindi ko sabi yan. Balik mo, huwag ka magmadali. Ang ganda ni. Ano sabi? They may be won over without words. Without women. Look at me. Men cannot be won by your words. Kahit magtatatala ka ng morning, lunch, dinner, masasawa ka lang. You cannot won men with your words. Kahit Armalite ka pa, machine gun ka pa, ay, maniwala ka, maiirita lang yan. Ratatata. Walang lalaki may gusto nun. Hindi ko sabi yan. Ang pastor, kailangan na mga gigil na gigil ka pa. But, sabi niya, by the behavior of sa mga lalaki, pumalakpak tayo. Yan, lalakas, Hallelujah. Huwag kayo mag-alala, mayroon din naman pang babae. Ito'y kasunod yan. Ngayon naman. Balik mo sa 23. Kasi sabi niya, for the husband is the head of the wife. So as Christ, the head of the church, His body which is He is, Savior. So sa ating mga tatay, kailangan din maging head kasi tayo. Amen. Mga nanay, mag-amin kayo. Now, actually, ang kausap pa dito, babae pa din, but malapit na, sa 25 tayo mamaya. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Saan daw po? Kaya pag bibili ka ng kaldero, dapat alam ng asawa mo yan. Hindi pag umuwi ka, bit-bit mo na, ay, gimata nga, gaya mo yan. Ano pa magagawa mo, lang ibalik mo. Lately, ganyan kami ni Sister Alma. Sabi sa akin, nabasa niya kasi yan. So, sa bahay po kasi, araw-araw meron pong parcel. Kilala ko na nga yung nagdi-deliver eh. Alam mo, hindi na tumatahol yung aso namin pag dumarating yung parcel. kilala na nung aso yung nagdi-deliver. So, kinausap siya ng Lord. Ngayon, pinapaalam naman niya. Pero naka-check out na. In everything. Kung tutulong ka sa pamilya mo, dapat alam ng asawa mo yan. Amen. Hindi yung pag nalaman, pinangtid ka gayam kan mamam. Kaya pa. Marriage counseling ata to. Dapat alam. Pakisabi, dapat alam.
Binibigyan nyo ng butas ang kaaway pag ginagawa nyo po yan. Pag nagtatago kayo sa asawa ninyong lalaki, binibigyan nyo ng puwang ang kaaway para maghiwalay kayo, mag-away kayo. Amen? In everything. Pakisabi, everything. Ngayon naman, ito masaya ito. Verse 25. Kausap dito, husbands. Yan. Mga lalaki, sabi niya, love your wives. Mas mabigat to. Sabi niya, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. So tayo mga lalaki, we gave ourselves to our wife. Handa tayong mamatay para sa kanila in short. Sabi niya, yan. Ito ang biblical. Handa. Kasi sabi niya, just as Christ loved the church. Binigay niya yung kanyang buhay para sa church. Dapat tayo mga kalalakihan, handa tayong ibigay. Hindi ko naman sinasabi maghahanap kayo. Sino tikay na pumatay dito? Papatunayan ko yung pagmamahal ko kay bakit? Hindi ganoon. Ang ibig sabihin, dapat handa tayong magsakripisyo. Handa tayong ibigay yung buhay natin. Mahalin sila. Amen. Amen. Na kahit kung minsan hindi mo sila maintindihan, mamahalin mo pa din yan. Amen. Kasi ang babae talaga, kung minsan hindi mo maintindihan. Amen. Kaya nga sabi na, pansinin niyo, bakit lalaki ang unang ginawa ni Lord? Kasi pag babae, papakialaman niya lahat yan. Lord, yung langit blue, hindi mas maganda pink, Lord. Kaya nga tayo ang head, di ba? We will be the head. Meron kaming biro ang mag-asawa. Head tayo. Pero ikaw na asawa, huwag kang neck na, ikaw lang din naggaganong-ganon. Ikaw head, di ba? Pero ginaganong. Hayaan mo maging head ang asawa mo. So husbands, love your wives. Pakunti na ng pakunti yung amen. 26 sabi niya, make them holy. To make her holy, cleansing by her, washing with the water through the word. Kaya ang mag-asawa dapat nagba-Bible study yan. Amen. Nagpe-pray sabay. Pahirap na ng pahirap, ano? You want God builds your house? Do it. 27, and present her to Himself as radiant church without stain, wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. Nakarinig po ko isang preacher, sabi niya, kung ayaw mo yung asawa mo, sabi niya, kagagawan mo yan. Tahimik na kayo. Walang patawa to, pero maganda yung narinig ko, sabi niya. Kung ayaw mo yung asawa mo, kagagawa mo yan kasi ikaw ang head. Hinayaan mo na kung ganyan siya. It makes sense to me. Amen. Amen. Bibilisan ko na, uncomfortable na kayo eh. 28, in the same way, husbands ought to love their wives as their own body. So ito yung tinuturing niya, na pagmahal natin yung sarili natin, dapat ganun din natin mahalin yung asawa natin. And he who loves his wife, loves himself. Kaya yung mga asawa na hindi mahal ang asawa, hindi rin nila mahal yung sarili nila. Basically. 29, after all, no one hated their own body, and they feed and care for their body, just as Christ does the church. So pinapakain daw natin ng mga asawa natin. Amen. Mas lalo pag yung mga yan, kaya kung minsan dapat alam natin yung mga gusto nila kasi pag medyo mainit ang ulo, bigyan mo pagkain. Ganun ang babae kung minsan eh. Ewan ko nga, baliktad, sabi niya, way to man's heart is through his stomach. Parang baliktad. Pati sa babae, ganun din eh. Amen. In 32, sabi niya, 31, for this reason, a man will leave to his mother and father and be united with his wife, and two will become one flesh. Kaya yung desisyon nyo, magiging isa. And this is profound mystery, but I am talking about Christ and the church. In verse 33, last verse, however, each of you must love his wife as he loves himself, and wife must respect her husband. Ang currency po ng lalaki, hindi love, respect. Ang lalaki, laging mag-aaway laging nagiging simulan ng away ng lalaki, disrespectful. Pag na-disrespect sila. Ang kailangan ng lalaki is respect. It's not love. Pag ang lalaki, na-feel nila that they are disrespected, lalayo yung mga yan. Makinig kayo mga nanay, mga babae.
If you disrespect a man, lalayo yan. Do not disrespect your husband. Amen. Kaya wag niyong sabihin, awan lakwing-kwintam nga lakay. Awan sir-sirbem. Nag-awid ka pa'y laeng. Awan kwar-kwar. Do not disrespect a man. Amen? Wala kang kwentang tatay, mas lalo yon. Wag niyo i-disrespect ang lalaki. Kung walang-wala yan ngayon, alam mo, pag-pray mo kasi hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Lord. Tapos tingnan mo, sabi niya, and husband love his wife. Sa ating mga tatay naman, pagmamahal ang kailangan ng babae. Amen? Ang kailangan ng babae, pagmamahal. Kaya pag yan naglalabas ng sama ng loob, makinig lang kayo. Makinig lang. Oh, talent yan kung minsan. Kinig lang kayo. Parang, tama. Kung minsan din kailangan din ng kakampi ng mga yan, win-win. Hindi ko sinasabing gawin nyo, baka pag malit, kakampihan nyo pa. Ano mo sinasabi ko po itong mga bagay na to? Because if you want to build your marriage, this is the biblical way. Balikan nyo po yan, Ephesians 5:22-33. Now, how about children? Sabi niya, in verse 6, children, obey your parents because you belong to God and this is the right thing to do. Mga kabataan, kailangan nyo makinig sa mga magulang ninyo. Hindi nyo pa kaya ang sarili ninyo, maniwala kayo sa akin, pag kayo nakabuntis at nabuntis, ang balik niyan sa magulang pa din. Amen. Pag may kapahamakan sa inyo, di ba? Sinong kawawa? Magulang. Kaya children, listen. Obey them. Amen? Pakisabi, obey. In verse 2, honor your mother and father. This is the first commandment with a promise. In verse 3, if you honor your mother and father, things may go well with you. And you will have a long life here on earth. Yan ang pangako ng Diyos na pag nakinig kayo, hahaba ang buhay ninyo. Ang mga taong madaling mamatay, yan yung mga taong hindi nakikinig sa magulang. Yan ang sinabi niya. You will have long life. Amen. If you disrespect your parents, if you dishonor your parents, yan ang mangyayari. Your life will not go well for you. Amen? Ang bigat, di ba? Yan ang biblical way. Kaya, pag sinabi namang honor, hindi ibig sabihin kukontrolin lahat ng magulang, lahat ng gusto mo. Honoring is loving, obeying them, serving them, praying for them, treating them with respect. Amen? Hindi porket nadapa, ibabango mo kaagad. Tapos ikaw din mamimili kung sino yung gusto mo papangasawa. Wag ganon, ha? Hindi honoring yung ganon. May mga ganon magulang, no? Ay, madi pangit, madi di agong na. Bangking di man na. Hindi ganon. Hindi ganon magiging magulang. Amen. Ba't ka ba kung ano nung sinasabi ko doon? Ano na nga tayo? Move on. Verse 4, last. Fathers, sabi niya ulit, bumalik ulit sa tatay. Ang bigat, di ba? Kaya tayo head eh. Husband nung una, ngayon fathers naman, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them with the discipline instruction that comes from the Lord. So yung disiplina manggagaling sa Panginoon, hindi manggagaling doon sa tatay mo. Kasi alam mo sa totoo lang, pag manahin natin yung disiplina ng mga kalululuhan natin, ay sigurado ko lumpo na yung anak mo ngayon. Grabe ang disiplina dati, di ba? Di ko nadagarudan nga ko, anyato yan. Maibus di, ararawit, di ba? Yung alam mo yung gano'n, yung sakit nun, yung hanggang dito. Burarawit pala, I'm sorry. Amen? So bring them up. The discipline instruction comes from the Lord. Amen? Palakpakan natin, that's number 2. Number 3, hallelujah, nag-enjoy tayo dun. God will bless the work of your hand. The Bible says, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich and he add no sorrow with it. So unlike the worldly wealth, which can bring greed, worry, and loss, God's blessing provide peace, joy, and fulfillment. It ensuring the prosperity doesn't result in personal suffering. Pag ang Diyos ang nagbigay, may kapayapaan ka. Gusto niyong malaman kung galing sa Diyos yan? Kung may kapayapaan ka. Pero kung ngayon pa lang naaaborido ka na, hindi yan galing sa Diyos.
Amen? That's your very good side if you have the peace. Amen? So yung sinasabi niya dito, it is a holistic prosperity. The richest means extend beyond just money. It includes spiritual growth, good health, and peace of mind. Alam mo yan ang hindi mabibili ng pera, peace of mind. Amen? Kaya sabi ng Deuteronomy 28:12, the Lord will open heavens. Sino pong gustong pagbuksan ng langit ng Panginoon? When you say open heavens, ibig sabihin, that is unlimited favor. And the storehouse of His bounty to send rain on your land in season. Meaning, you will have favor from the Lord. Ang pabor, hindi mo pinaghihirapan. Binibigay na lang sa iyo ng Panginoon yan. Sinong gusto ng pabor sa Diyos? We need favor from God. Hindi lahat yung paghihirapan mo. Kasi, alam mo, ang kaisipan ng lupa dito sa mundo, lahat paghihirapan mo. Tama ba? Sino lumaki dito na anak lahat paghihirapan mo? Sino pinalaki ng ganon? Di ba? Wala namang masama doon eh. That's true. But if you have God, hindi lahat paghihirapan mo. Paano pa siya naging Diyos kung lahat paghihirapan mo? Amen. Paano pa siya naging Diyos kung lahat paghihirapan mo? Actually, your salvation, hindi mo pinaghirapan. Doon pa lang makikita mo na that God blesses you. Kung binigay niya yung salvation ng kaluluwa mo, how much more yung favor na gusto mo? How much more yung income, yung open doors, yung relationship, yung asawa, yung negosyo, yung trabaho? God can favor you. He will connect you to the right people. He will open doors for you. And He will close doors for you. You will have favor. Pakasabi, Lord, give me favor. And sabi niya, and to bless all the work of your hand. Raise your hand right now. And we will pray. Lord, bless the works of my hand. Coming in and going out. Let this hand work for your glory. And Lord, I pray that we will be a good steward. And you will bless me, spirit, soul, and body. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Yung kasunod maganda. And sabi niya, you will not lend. And you will lend to many nations. Magpapautang ka daw. Sino gusto magpautang? Basta magbayad. Baka sabi, basta magbayad. But will borrow from none. Amen? Bago ka magpautang, bayaran mo muna yung utang. Amen? Bago ka pagkatiwalaan ng Lord. Kaya sabi niya sa Ephesians 6:5-9, slaves, in our modern world, slaves means workers. Obey your earthly master with deep respect and fear. Kaya nga tayo, if you want to bless by the Lord, you should respect kahit yung mga boss natin. Amen? Hindi pwedeng respeto mo yung kapatid mo, si pastor, pero pagdating mo sa trabaho, binabastos mo yung boss mo. Hindi pwede yon. Ang sabi dyan, kahit gaano pa siya ka-cruel, God says, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. Ginagawa mo yan para sa Panginoon and try to please them at all time. Not just when they are. Wag ka lang magsipag pag may nakatingin sa'yo. Amen? Wag kayong gumaya na pag merong mga head from the regional office, doon lang nagiging masipag ang empleyado. Amen? Nakikita nyo ba yun? Pag may mga tao from main office, lahat masipag. Pag wala ulit, lahat yan, wala na naman. Amen? Do not try to please them at all times, not just when they are watching you. As slaves of Christ, do the will of God with all your heart. In work, with enthusiasm. Nang may kagalakan. Amen? Hindi nagdadabog. Amen? Amen? As though you were working for the Lord rather than for people. Kaya alam mo mga Kristiyano po, if you want to be blessed by the Lord, you will do the work as if you are working for the Lord. Nagwawalis ka man, nag-aayos ka man ng upuan, nagpre-preach ka man, tumutugtog ka man, nagbibigay ka man, nag-usher ka man, as if you're doing it for the Lord. Nagbibenta ka man sa palengke, nagbibenta ka man in private, may negosyo ka man, as if you're doing it for the Lord. Alam mo, hindi ka mapipressure if you're doing it for the Lord. Hindi mo iisipin na
baka hindi nila magustuhan yung ginagawa mo. Kasi if God is pleased, ano pa ang tao? Amen? And last, sabi niya, remember that the Lord will reward you, each of one of us, for the good we do. Pakisabi, may reward. So yung ginagawa mo, may reward. Amen? Whether we are slaves or free. Verse 9, Masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them. Remember, you have both same masters in heaven, and He has no favorite. Hindi porket ikaw ang may-ari ng negosyo at may trabahante ka, feeling mo ikaw nang mas mahal ni Lord. Sabi niya, He has no favorite. So to set your minds on the things above, we should agree with God that our life is hidden in Christ. Dito sa binasa po natin kanina in Colossians 3 verse 3, for you died. Alam mo, patay ka na. Meaning, not physically but spiritually. For you died and your life is hidden with Christ in God. Kaya pag meron na si Kristo sa buhay mo, that's the time na mararanasan mo yung totoong buhay. So we need Christ, so we can put God first, we can build our home, and blessed by the Lord. Shall we stand? Everyone, thank you, Lord. So agree that His Word will be the guide of your life. Pwede ba tayo mag-agree? Who wants to set their mind on the things above? Mag-agree po tayo na ang salita po ng Diyos ang masusunod sa buhay natin. Sabi po ng Psalms 119 verse 105, basahin po natin ito sabay-sabay. Your Word is the lamp of our feet and a light. So yan yung magiging gabay. Yung lamp po, hindi niya iilawan yung buong daan, pero iilawan niya yung kasunod mong gagawin. And a light to my path. Dahil pag meron ka ng salita ng Diyos, alam mo na yung magiging result. That's why it is the light into your path. Kaya sabi ng Joshua 1:8, before we go into conclusion, basa, 1, 2, 3, go. Meditate in it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Amen. Study this book continually. I'm encouraging you today, if you want to set your mind on things above, study the book of God continually. And meditate on it. Pagbulay-bulayan mo kung nakatono ba, kung ginagawa mo ba yung salita ng Diyos. And you will be sure, sabi niya, Let the message about Christ and all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all human wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. In verse 17, basa tayo of Christ in your mind, in your heart, in your house, sa lahat ng ginagawa mo. Kaya sabi niya, fill your lives with the richness. Nakikiusap po ko sa inyo mga kapatid, build your life with the Word of God. I'm not saying this because I am a pastor. I'm saying this because kung may mga sinabi po ang Lord sa atin na correction or meron man revelation sa atin, iyon ang maganda po na ilapit natin sa Panginoon ngayon. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Lord, we will live for you. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Only live for you. Can we lift our hands towards heaven and sing this? Come on, raise your heart towards heaven. There is no one like you. There is none beside you.
beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and give me your love to those around me. How will this my life upon your love? It is our first foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love, and it's the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not As the people of God, be lay hands. shaken. Come on. Pawitin natin to. Upon your Let's build our life. love The love of God. foundation, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It Thank is you, Jesus. firm foundation. Pwede nyo bang taas ang kanang kamay ninyo? Ilagay po ninyo sa inyong ulunan. We will pray for ourselves. Lagay po natin sa ating ulunan. And we will ask the Lord that we can set our minds on the things above. Lord, may pahayag ang iyong salita. Panginoon, maraming salamat, Lord. Alam po namin, hindi mo kami hihindian, Lord, pag kami humingi ng karunungan. You will not rebuke us, Lord. Lord, here are your people right now. We lay our hands, Lord, in our head, in our mind. Lord, I pray that you will renew our mind. Huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na tumingin, Lord, to the worries of life, to the deceitfulness, Lord, of wealth. Lord, sa mga temporary things, instead, we will look upon the eternity, Lord. We will look upon the things of God. Yung mga kaya niyo ibigay po sa amin, Panginoon. Lord, always put in our mind, Lord, na wala po imposible po sa inyo. Naway hindi po hirap ng mundo, Panginoon, ang maghari sa aming buhay. Naway hindi sakit, karamdaman, Panginoon. Naway hindi pag-aalala, hindi takot, Panginoon. Bagkos, Lord, we pray for encouragement. We pray, Lord, for faith. We pray for boldness. We pray for peace, Lord. And we pray that we will continue to love one another. And Lord, that we will have this love for souls, Panginoon. Lord, ng mga tao, Lord, na nasa paligid po namin, ay mamahalin po namin. Salamat po, Lord, na magkakaroon kami ng kaisipan, ng kagaya ng kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Lord, right now, bestow to them, impart to them, O God, the things of heaven. I pray that my brethren, Lord God, will have that they will set their mind on the things above. Maraming salamat po sa patuloy mo, Panginoon, pagbibigay sa kanila ng proteksyon, ng karunungan, at ng pagmamahal, Panginoon. Lord, I pray for favor. I pray for breakthrough. And you will bless the works of their hands. Open doors for them, O God. Lord, I pray that they may see the wonders of Christ, the wonders of heaven. Lord, I pray that there will be a divine visitation in their lives, to God. That there will be confirmations, Lord. Lord, ilagay mo sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang puso, Lord, na mahalin nila iyong salita. Na mahalin nila, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng sinasabi mo sa iyong salita. Lord, I pray that they may walk in abundance, that they may walk, Lord, in favor, that they may walk in miracles, signs and wonders, that their family will be built by the Lord. And Lord, I pray
that they will put you first, oh God. Lord, na hindi sila maghihirap. Panginoon, napapaboran mo sila na darating ang mga pagpapala sa kanilang buhay. Panginoon, pangatin mo ang mga taong ito, Lord. Makita nila, Lord, ang iyong kamay. Lord, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, na lahat ng bagay na ito ay mapupunan po namin, makikita po namin sa taong ito, Panginoon. And Lord, we know that you can do sudden things, oh God. Lord, today we pray, Lord, that you will send and open the floodgates of heaven for this church. Lord, I pray for restoration. I pray, Lord God, for blessing in every marriage, in every children, and everyone, Lord God, na nasa building po na ito, and even those who are in online, oh God, Lord, hindi maiksang yung kamay para ubutin kami. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. And we proclaim na lalakad kami sa sunod-sunod na pabor at sunod-sunod na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa mataas na pangalan ng Panginoong Jesucristo. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Those who receive that prayer, say Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. May be seated. Sino pong na-bless sa word natin today? So, yung word natin is set your minds above. Ang daling sabihin, no? Pero minsan pag dumating na yung problema, ayan na, nasishaken na. Nasishaken na yung faith natin as believers, as anak ni Lord, di ba? So, sometimes, yung problems natin, it can be deceitful as well. It can shift our focus from faithfully trusting God to worrying sa needs natin. At ganun din po sa giving. Sino dito na yung nakaranas ng 50-50? 50-50 sobrang hirap. Like parang may mga kailangang bills. Yun kanina yung sinabi ni Pastor, yung pagkain, susutin natin, yung mga pangailangan, di ba? Yung kuryente, lalo na pag may hinuhulugan ka pa, di ba? Diyan natetest yung faith natin, di ba? So minsan kapag inuna natin yung pagbibigay natin sa Kanya, itinabi natin yung 10% para sa Kanya, kung ano yung nararapat sa Kanya, I'm pretty sure God will provide for you. Let just God do His job, mga kapatid. Ayun lamang po. Tayo po ay tumayo at manalangin po. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, unang-una po, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa words na binigay mo sa amin ngayon, Lord Jesus. Lord, so timely, Panginoon, na alam mo, Panginoon, yung pangangailangan po ng bawat isa, Lord Jesus, na naririto po ngayon sa tahanan mo, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, yung mga kapatiran ko, Panginoon, kasama po, Panginoon, yung mga tithes and Lord, na wala kami ngayon dito, wala kaming maibibigay kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. And because of that, Lord Jesus, we give you back all the praise and glory, Panginoon. You deserve it all. And Lord, we love you. We thank you, Father God. In Jesus' name, Amen. Bawa na sa ating pakilagay natin sa GCash number natin. Hallelujah. Palagay natin yung online po natin. Ayan po, meron po tayo sa 0998-854-2040 sa ating treasurer. Pwede na po dito sa kanan. Tapos meron din po tayo sa Eternal and Divine Church of Christ. 1452 55194.
nabuhay. Praise God. So announcement natin ito for second Sunday. So sa lahat po na hindi makakadalo ng Sunday service, huwag mag-alala kasi meron tayong Friday service at 6 p.m. dito rin sa ating church. Then we have prayer meeting every Saturday at 4:30 to 5 p.m. At dito rin po sa church natin. So 30 minutes lang po ito. So sa lahat ng mga may gustong ipa-pray over, dadalo po tayo, lalo na sa mga prospect po nating i-guide dito sa church. Amen po ba? Amen. Then, sa mga Kingsmen, itaas ang kamay yung mga Kingsmen. Hala, naghihintay na si Jessica. Sinong Jessica ito? Ito, magaganap ito sa Jessica's Resort. Anong oras? 8 a.m. Anong day ito? March 21. So, hello, Kingsmen. O, kita-kita-kits tayo doon, sabihin nyo. Para walang mag-absent. Dito naman sa pakikinggan natin yung ating last word. Magaganap ito sa April 3 to 7. So, ating pagnilay-nilayan, maganda po ito na mag-attend po tayo upang makinig para mas lumalim pa po yung ating pagkakakilanlan kay Lord at yung atin pong relationship to Him. So, ito, mga napakinggan po natin kanina, yung wives, yung husband, mga anak. Magaganap po ang ating Family Day. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. April 9 po ito, magkakaroon pa tayo ng water baptism. And hello! O, sino makakadalo? Taas ang kamay, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Meron po tayong reminder po dito sa atin pong mga cell group. Yung mga cell group ng Kingsmen, ng Women's, young people, meron Keepers of Life, meron din. Yung mga ano. Okay, so cell group reminders. So ito na naman yung ating Project Noah. Project Noah po tayo. So still, sa atin pong seeds, mag-i-encourage po, meron po tayong balance. Sabi nga, we are enjoying while suffering, sabi niya. Nag-i-enjoy, di ba? Sino na nakasakay sa ating Project Noah? Amen, pati rin ako. So, patuloy pa rin po yung t-shirt natin, being sold to raise funds para po sa ating Project Noah. Then, dito sa ating Project Noah, para ma-send yung ating churchmate, ang arota po ng ating Project Noah sa market, then sa Sinabat, pagkatapos ng Sinabat, papunta ng Al-Alinaw, then sa Burgos. So, kailangan malaman po ng sino po yung driver natin ngayon. Okay, praise God, palakpakan natin ang Diyos. Praise God. May hawak-hawak akong ganito. Halika dito, Dave. Amen. Are you blessed by the word? Amen. So, eto po, ang gagawin po natin, una po sa lahat, huwag mo muna ipakita yan para surprise. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, yung about po sa Kingsmen, please. Sa lahat po ng kalalakihan, I encourage you to come. At potluck po yon. So, ibig sabihin, kanya-kanya po tayong dala ng pagkain. So, yung mga, ang tawag dito, yung mga the best nyo linuluto sa bahay, lutuin nyo na para pare-parehas tayong kumain. Ngayon po, sa mga nanay, sa mga gusto pong tumulong, alam niyo naman pagkalalakihan lahat nagsama-sama, welcome naman kayo. Sige, tagituno, agiko, alalayan niyo naman yung mga asawa. Ano sabi ka na? Submit? Hindi niyo na narinig. Ano sabi? Submit? Okay, ngayon lang naman yan. Amen. Tapos, ano pa yung announcement kanina? Hallelujah. Ayun, sa April 3, pumunta po kayo kasi i-discuss po doon yung natin, yung last 7 words ni Jesus para mas maintindihan nyo. At walang pasok doon, kaya wala kayong takas. Amen? So praise God. At sa April 7, magkaroon siguro tayo ng listahan sa admin. Kailangan na natin ng details sa mga makakadalo. Mas lalo na po yung mga hindi pa nabaptize. Sino dito hindi pa nabaptize dito sa church na to? Taas kamay. Taas. Yan. Hindi po ito sa pilitan. If you are willing, magpalista na po kayo kasi hahanday certificate tapos para ma-orient din po namin kayo.
Ang baptism is your proclamation that Jesus is your Savior. And you are part of this family. Amen? Okay, tapos last po. Sige Dave, parang may briefcase ka. Before tayo mag-closing prayer, ito po ilalagay po ito sa Project Noah natin. So if you want to give like an offering or tulong po para sa maintenance po niya at gasolina, alam niyo po ang gasolina ngayon, amen? So, pwede po kayo maglagay dyan and i-compute po yan. At lahat po ng may proceed po dito, mapupunta po lahat sa pangangailangan po ng sasakyan. Maliwanag po? Okay, praise God. In additional ko lang yung kay Sister Namnama ka na. Sige, tayo for our benediction. Okay na yan, Dave. Parang gusto pa sumayaw, Amen. Balik kayo. Tapos pala, last po, bago tayo mag-pray, sa YouTube po, meron na tayong mga so you can send our videos sa mga kakilala po natin na gustong masyaran. Okay? Raise your hand towards heaven. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen and amen. God bless everyone. See you next Sunday.